Sa kanlurang baybayin ng Zambales, nakatago sa pagitan ng dagat at kabundukan, naroon ang isang paraisong hinubog ng kapangyarihan ng kalikasan. Ito ang nagsasakob. Noong 1991, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa probinsya ng Zambales at mga karatig probinsya nito. Ito ang pagputok ng Mount Pinatubo na nagbago ng topografiya ng lugar at buhay ng milyon-milyong kababayan natin. Mula sa abo ng nakaraan, isinilang ang payapang paraiso na naging simbolo ng pag-asa at bagong panimula. At sa lugar na ito, masasabi ko na makikita mo na lahat ng hinahanap mo. Magmula sa nagagandahang bundok, malakristal na dagat, malinaw na ilog at falls. Kaya't sa episode na ito, tara't samahan niyo ako mag-camping at explore ang nagsasakob. Let's go! Thank you Monte Carlo Beach Resort. Lately ko lang nalaman guys, etong tapat pala ng beach resort, kagabi ko lang nalaman. Ano pala to? Airport. Ayun o, dito sa Iba. Ayun o, may mga airplane. So mga maliliit na aeroplano lang siya. Sa tapat lang siya ng beach resort. Kaya negative magpalipad ng drone. Anyway, punta na tayo sa Pundakit. And the distance is 55 kilometers. And it will take 1 hour and 18 minutes. Tara, medyo nagpahinga muna ako saglit kasi hindi kaagad ako nagligpit pagkatapos ko mag-breakfast. So sinulit ko muna yung time ko doon dahil mahaba pa naman yung araw. Naipagkausap muna ako sa mag-ina ko dahil full day ko rin silang hindi nakausap doon sa Bagsik eh. Tapos busy ako kahapon. Guys, 13 minutes away na lang tayo sa Pundakit Beach. Na pala hindi ako mag-focus sa ride natin dahil sobrang haba na pag dinagdag ko pa siya. So yung content ko kasi guys, hindi siya bagay sa mga merong short attention span lang. So kung trip ko yung mga adventure, hindi talagang from start to finish para sa inyo to. Pero yung mga sanay sa mga short form of content, hindi para sa inyo to dahil mahaba. Minimum of 1 hour yung mga content ko eh. So mas nai-enjoy mo kasi pag napapanood mo yung buong process ng journey, di ba? Ito na yung astig na Jollibee na ano, nasa likod eh bundok. You know, tuwa ako sa Jollibee na to before eh, 4 months ago. 4 to 5 months ago yan. Diyan kami nag-food trip tapos may bundok sa likod. Wow! Solid, di ba? So eto, papasok na to ng Pundakit. May mga tricycle din dito kung nagko-commute kayo. 80 pesos ata. Pala guys, yung ibig ko sabihin sa hindi mag-focus sa ride is nakapag-capture na kasi tayo ng enough na video for our ride. So kung idadagdag pa natin to, sobrang haba na, baka umabot na ng 2 hours. So ano yung movie? So kumbaga i-filter ko lang yung enough na footage natin sa ride para hindi naman siya ganun kahaba, like very very long. Pwede na yung long, wag naman yung very very long. Pero alam ko may mga tao kagaya ko na nag-i-enjoy sa mga ganung klaseng content, like mahabang journey talaga, tinatapos talaga, para magkaroon ka rin ng idea kung ano yung mga diskarte kung paano pumunta dito. Tapos hindi yung fast forward na agad dun sa magandang tanawin kaagad. Kumbaga nandun ka na kaagad, i-showcase mo na lang yung ganda ng lugar.
marami din ako nakikitang ganun eh. So, sa akin naman, gusto ko yung kasama yung journey. Para mas ma-appreciate mo. Para siyang travel guide na din. Pero ito is, kung may sasakyan ka lang guys ha, kung may motor or kotse ka, yun, pwede mo tong masundan. Sa mga commute, pasensya na kayo guys. Hindi ko kayo mag-guide if ever sa pag-commute. Siguro sa ibang mga bagay, may mapupulot kayo dito sa sa platform ko. Sa ibang part ng travel. Pero like, pagsakay sa ganito, sa tricycle or sa bus, hindi ko kayo mag-guide. Pero sa mga ganda naman ng tanawin or sa journey, I'll make sure that mabubusog yung mata ninyo. Guys, dito sa Pundakit, kahit dito kayo mag-camping, ang ganda na dito. Sa mga hindi pa nakakapunta, nakapalibutan siya ng bundok tapos may dagat na. Maganda talaga. Pero kasi, meron pang igaganda, yun yung tinutukoy ko. May mga igaganda pa, may mga masigit pa sa kanya na mas maganda. Sa Capones, sa Camara, at dun sa pupunta natin sa Nagsasa. Actually, may mga iba pang cove eh. Talisay, Cove. So, hindi masyadong ino-offer yun eh. So, yung tatlong madalas ino-offer. Kasi malayo eh. Actually, malayo din yung Nagsasa. Nasa 30 to 40 minutes yun na biyahe. Sa boat. So, maghanap tayo ng bangkero ngayon na makakausap. Pag nagkasundo sa price, okay. Kahit solo lang. Welcome to Barangay Pundakit proper. So, nakalimutan ko pumunta ng public market. Kaya sa Talipapa na lang ako bumili. Niliko na to dito. Ito na yun. Dito na tayo sa San Antonio Public Market. Sabi nung nagbabantay doon sa may entrance, meron daw sa Talipapa pero walang binibenta doon eh. Kaya dito na lang ako bibili ng mga fresh goods. Yung mga meat natin. Ayun. Kaya dito tayo bibili ng manok. Ito na, nakabili na ako. Bigas, gulay, chicken. Punta na tayo sa Pundakit Beach. Magkano parking? Overnight ba kayo? Ha? Overnight? Oo. Overnight na lang eh. Saan po pwede mag-parking? Dito na ako sa Pundakit Beach. Yan yung tinutukoy ko. Ayun o, puro mga bundok yan. Napapaligiran ng bundok yan. Tapos, mas malinaw yung dagat dito. Ang dami nga lang tao. Ayan o. Before, yung unang punta ko, doon kami nagstay. Kasi, namasyal kami dito sa Capones Island, tsaka sa Camara Island. Ang linaw niya dito. Minsan, kumbaga, medyo foggy. Ang ganda doon. Doon yun, yung screen saver ko. Doon yun. Tapos eto, maganda rin dito sa may Camara Island. So, maghanap lang ako ng bangkero na magdadala sa akin sa Nagsasa. Look at that. Ayun o. Ganda. Ooh. Check natin yung tubig. Naka-chinelas na kasi ako eh. Yung may medyas. Lapitan natin ng mabuti. Oo. Malinaw ang tubig dito. Uy, 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 uy. Hop. Malambot. Dito na lang. Dito tayo sa kabila.
May mga phone kasi ako dito na hindi pwede mabasa. Hindi lang kasi masyadong maaraw pero ang linaw ng tubig nito. Wala pa akong makausap na bangkero dito. 5 months ago may nakausap ako. Tinext ko siya. Nag-offer kasi ngayon sa akin dito yung sumalubong sa akin 3.5. So ang laki ng difference. Knowing na alam ko naman talaga yung pricing papunta doon. Ang laki naman ng tinaas. Kaya nag-aantay ako ng bangkero na iba na makakausap. Baka medyo mas affordable yung price. Tsaga-tsaga lang, konti pa. Oh, nung nasinaga na siya ng araw, ang ganda niya tingnan, no? Woo! Solid. Ganyan ang makikita nyo dito sa Pundakit. Sayang yun, no? Kasabay ko. Isasabay sana nila ako kaso hindi ko pa nadala yung bagahe ko eh. Guys, may good news ako sa inyo. Naalala nyo, nabanggit ko na pumunta ako dito kasama yung family ko 5 months ago. Trinay ko i-text si Kuya Bubo, yung bangkero namin before. Nag-reply siya. Eh, nagkasundo kami sa price dahil repeat customer naman ako. So, nakausap ko na siya, kukuha lang siya ng gasolina. Nag-aantay lang ako dito. Nakamas ako kasi 3 PM na. Ang init. Kaya nakaganto, sakit sa mukha. So, kita-kits na lang sa bangka. Check 3:20 na. Ito na si Kuya Buboy. Ito yung bangka, oh. Yun, dyan nila nilabas. Galing dun. Yan. Let's go. Let's go. Ah. G. Paano na ito, sir? Pag dito kasi malaking alon. Negative, mabubunggo yung bangka. Kaya doon galing. Nakaano kasi nakaparada yung bangka eh. Nandun daw sa taas. Pinapasot lang ulit yung jacket. Yung sa research ko, dati mga 30 to 40 minutes lang daw, isang oras pa. Falling in love with love, but I'm breaking my habit 'cause you turn me on to my heart's desire. Now I'm dying to let you know what I feel is some kind of wonderful, some kind of magical woman. My love's for real. I need to show you right now. Take a look at me now. I can't explain for the life of me what you did to me when I met you last summer. You set me free, you believed in me. Now you're here with me and we're walking on cloud nine. I'm wide awake and the second thing I take is to say Welcome to Nagsasakob. Woo! Solo flight. October 31 ngayon. So bukas, undas, maraming tao. So naunaan ko sila bago pa dumami yung tao. Touchdown. Anyway, it's 4:20 PM. Look at that. Woo! So dito sa beach camp na napuntahan ko, walang tao. Yan oh. Anyway, yung entrance nga pala dito is 130. Tapos kung magti-tent pitching kayo is 150 pesos. Etong mga gantong cottage, 1,000 yan. So eto, hindi ako pwedeng pumwesto rito dahil may mga guest sila na parating bukas. So ano daw yung 30 person. So eto, occupied tong tatlo na to. So bala ko sana dito mag-tent. Kaso hindi nila sinasuggest kasi nga
maraming tao. So baka maingayan daw ako. Ito binigay nila sa aking spot. Dito. Diyan ako magpwesto ng tent. So, nilalasap ko muna yung lugar. Ganda eh. Dito yung tubig. Yan. Opo, yan po. Tapos nababo po natin yun. Ah, sige po. Asan po? Ah, to. Okay. Yan. Walang tao, walang guest. Yung mga caretaker lang yun nandito. May ilog daw dito, tsaka falls. So, per activity base kay Ate Joanne, 500 daw. Each activity. So, may ilog daw dun sa dulo. Pero dadaling ko lang kayo hanggang dito. Kasi, yung CR dito, sa Nagsasa, dito sa beach camp na pinuntahan ko, dun pa sa dulo. Pagka ano na yung Tontulay. Yan. And pwede mo daw akyatin tong mga bundok na to. Yun nandun. Tuturo ko sa inyo mamaya. So mag-aano lang ako. Ayusin ko muna yung mga gamit ko dito. Mabait ng mga staff dito. Napaka-accommodating. Mga staff dito, pinahiram pa ako ng extra lamesa. And umalis na sila Kuya Buboy. Yun, salamat. Ang bilis kausap nun, iiwan ko yung number niya. Kayo na lang mag-usap kung trip nyo siyang kunin as bankero. Smooth transaction. Hindi kayo mahihirapan. So, sa price, siya na lang kausapin ninyo. Woo! Set up lang ako. Tara, para makaligo na tayo. Sinabi ko na magsi-set up na ako, pero nadidistract kasi ako eh. Ang ganda eh, kaya gusto ko muna i-check. Tapos dito sa beach resort na napuntahan ko or camping site is wala talagang tao, kaya nakakatuwa. So tingnan nyo tong buhangin. Gray siya na may white. Parang may halong asukal. Ayan o, na puti. Pinong-pino. Tapos nga natin, yung scenery, yung nagpapaganda talaga dito eh. Alam mo yon, bundok at saka dagat. Wow! Tapos may falls pa rito. Woo! Yan natin yung tubig. Look at that. Ibang ganda naman to compared sa Anawangin. So, sabi nga nila, sister daw to ni Anawangin, si Nagsasa. Ang ganda! Woo! So sabi nila ni Ate Joanne, pwede daw akyatin yun. Alam nyo na. Alam nyo na kung ano iniisip ko, di ba? As adrenaline junkie, wala na, di mo na kailangan sabihin. Titingnan ko nga lang kung hanggang saan yung kaya ko dito. Pero kaya naman daw akyatin to, tong bundok na to. Tapos may entrance fee. Kung tama pagkakarinig ko, 30 pesos. So, akyatin ko yan. Amo naman yun, oh. Parang New Zealand. Woo! Papalag sa Batanes yung mga gantong scenery. Napakaganda. Dami kong dalda. I-set up na muna ako. Tapos maliligo. So, pag-iisipan ko muna kung ngayon ko siya aakyatin. Kung kaya ba ng ano ko, ng energy ko, kasi may sleeping problems nga ako, 2 hours lang akong tulog. So, not sure. Kung may kasama, pwede rin. Kung wala, okay lang. We were too young, destined to keep hope alive, facing the sun. We need the night to survive. How long will this be going on? There's much at stake. Hold on,
too young. Trying to make sense of it all. Hearts on the run. In time we will probably fall. But how long will this be going on? There's much at stake. Hold on, time keeps slipping fast. Feels like we can't So, afternoon dip muna tayo. Let's go! Look at the vibe. Ano? Kahit umikot ka dyan, napapalibutan ng bundok. Eto nga lang yung ano niya eh. Space. Puro bundok. Pati nyo, nagpapag na oh. Bukas, akyatin natin yun bukas. Umagang umaga. Kasi magpapasundo ko kay Kuya Buboy ng 8 AM. So kailangan mga 6 aakyatin ko na yan. Anyway, kung hindi ko pa nababanggit, ang pangalan nitong resort na pinag-stayhan ko or pinag-campingan ko is Kawayan Beach Resort. So mababait yung mga tao dito. Napaka-accommodating. Woo! Talagang siguro every like 15 to 20 minutes tatanungin kasi okay ka lang. Mabait. Bukas na tayo maglinaw check dahil medyo madilim na. So mag-enjoy muna ako sa pagligo. Tamo yung vibes oh, yung buwan nandiyan na. Woo! Paradise. Another Moana place. Dito sa Nagsasakob. Ang dami pang activities bukas pero parang di ko nakakayanin yung pag-akyat ng falls. So mas priority ko to. Parang gusto ko yung makita talaga yung peak nito eh. So I don't know kung aabutin ako ng 1 oras dyan paakyat at 1 oras pababa. And hindi ko sure kung kaya ko akyatin yun sa pinaka-tuktok. Let's see. Naiwan ko muna kayo dyan. Ligo lang ako. Diyan muna kayo. Sana nagustuhan nyo itong pinagdalang ko sa inyo. Itong paraiso na to. Yung full beauty, bukas na natin makikita. Papakita ko sa inyo. Maglilinaw check tayo. Tapos, makikita nyo yan. Siyempre, it's a different view pag morning compared to afternoon. So, diyan muna kayo. Ligo lang ako. Tapos, luto na tayo ng dinner. Tapos na ako magbanlaw. So, magpre-prepare na tayo ng pagkain. Kwento ko lang ba? Kanina habang naliligo ako sa dagat, si Kuya Joseph, binigyan ako ng ilaw ganito. So napaka-accommodating nila. Na-appreciate ko sila. Tapos yung mga late na dumating na guests, binigyan niya rin ng ilaw na solar. So lahat na bigyan yung isang buong pamilya dito. So highly recommended tong mga staff dito sa Kawayan Beach Camp. At isa pa akong papakita sa inyo bago tayo magluto. Tignan nyo to.
Ito yung langit. Nag-glow talaga. Ang liwanag dito. Kita mo pa rin yung mga bundok ko at ang dilim. Iba talaga yung iba talaga yung langit pag nasa island ka. Walang polusyon. So, napakagandang tingnan. Okay. Luto na tayo. Pakuluan na natin yung chicken. Napakadami pala ng binili ko. Hindi kasya. Prito na lang siguro yung iba. So, ito yung ingredients. So, patatas, bell pepper, carrots, bawang, sibuyas, tsaka curry powder, tsaka chicken. So, hulaan nyo kung ano tong lulutuin natin ngayon. 5 seconds. 3, 2, 1. Pakbet. Ni rage bait no? Hindi, tama hula mo. Magchi-chicken curry tayo ngayon. Hindi ko na nilagyan ng carrots dahil madami ngat-ngat ng daga. Hindi ko napansin. So, pass. Usually, pag nagchi-chicken curry ako, ginigis ako yung manok sama ng sibuyas, bawang. Kaso lang, maliit lang yung yung kawali ko eh. So, mag-isip tayo ng way. Siyempre, para malagay lahat to. Actually, hindi nga siya nalagay. Meron yung sobre. Napadami. Parang nabudol ako ni ate. Parang half kilo lang yung order ko eh. Pero ang dami niya. Ay, nasobrahan pala. O, okay lang yan kung ibang way yung pagluluto natin ng chicken curry. Ang mahalaga, masarap pa din. Anyway, syempre, yung view ko, front ng dagat. Ang ganda kaya ng view. Nagtago lang yung buwan, natabunan ng ulap. Nga pala kanina, tinanong ako ni Kuya Buboy kung saan ko daw trip. Kung gusto ko ba daw ng maraming tao, konti lang. Sabi ko, hanggat maaari yung hindi matao. So dito niya ako dinala sa Camp Kawayan. Kasi kung gusto ko daw ng madaming tao dun sa Camp Marahuyo. So yun yung famous na resort dito. Ay maganda yun doon. Papakita ko sa inyo bukas. Anyway, kung pupunta kayo dito sa Nagsasa, magpaalam na kayo sa mga mahal nyo sa buhay muna. Kasi walang signal dito, lahat ng network. So kumbaga, disconnect ka talaga sa outside world. Walang social media, wala lahat. Wala maski text. So, chill ka muna. Enjoy mo yung view, nature. Kaya ka nga nagbakasyon. Diba? Sibuyas, bawang, saka bell pepper. Mix. Lagay na natin yung curry powder. Magic sarap. Pinch ng paminta. Pinch ng asin. Mix. Okay ka lang, sir? Okay lang, sir. Thank you, Sir Joseph, ah. Kita nyo yan, tinanong na naman ako ulit. Eto. Bait, no? Kebab. Yung kahapon, para malapot, tsaka masarap. May paggagamitan din pala ako nito. The rest, sa akin na yan. Antayin kumulo.
Ooh, look at that color. Creamy. Tikman natin. Nakuha ko na yung gusto kong lasa dito. Okay na to. Kain na tayo ng dinner. Yung sinain ko kahapon, 24 hours. Walang kapanis-panis, solid. Solid yung binilang ko nito sa tabi ng bahay namin. Sobrang lambot ng manok. Kailangan lang talaga matyaga kapag ganito kasi medyo matagal siya lutuin eh. Depende sa gusto mong lambot ng manok. Napadami yung niluto kong ganito. Inalo ko si Kuya Joseph tapos na rin daw sila kumain eh. Dinner is served. Let's go. Yeah. Sold na, thank you Lord. Magluluto pa ako ng adobo. Bibilisan ko na lang pero hindi ko na ipapakita sa inyo. Tapos matutulog na ako kasi maaga pa ako bukas. May aakitin pa akong bundok. And good luck sa akin dahil nakachinelas lang ako. Hindi ko dinala yung sapatos ko. Hindi ako aware na aakit pala ako ng bundok. So kita-kits bukas. Good morning, kakagising ko lang. It's 5:28 AM. Madilim pa talaga. So maaga ako nagising ngayon para magligpit para pagdating mamaya ni Kuya Buboy, alis na lang kami. Kain muna ako ng prutas bago umakyat. Hindi talaga ako prepared na umakyat. Wala akong sapatos, walang medyas, walang pants, wala lahat. Laban na to. Minsan lang tayo dito. Isa pa and then let's go. Yung entrance pala hindi 30, 20 pesos lang sabi ni Kuya Joseph. Tara. Let's go. Papunta tayo doon. Laban na to. So mukhang ako pa lang yung unang aakyat ngayon. Tulog pa yung mga ibang guest. Mas maganda sana kung may kasama syempre. Pero okay lang yan. Limited time na lang ako dito eh. So kailangan ko na itong explorein, mabilisan lang. Piso wifi. May wifi pala dito guys. Tapos ayan, may dragon boat. Ito yung sinasabi nila Ate Joanna, may mga activities dito. May mga snorkeling,
Akyat ng falls. Ito, hiking. Tapos may ATV rin dito. May ilan na pala na umakyat. Ayun oh. 4 na tao. Isa dito at saka isa doon. Ayun. Malapit na tayo. Hataw na yung lakad ko kasi baka mas mapaaga dumating si Kuya Buboy. Baka 7:45 tapos nandun ako sa taas. Nakakaya naman pag-antayin. Dito kasi pag nagbigay ka ng time, dahil nga walang signal, yun, pupuntahan talaga nila yun ng ganong oras. Kaya wag kang Indian. Magkano po ma'am? 20? Ito po ma'am. Hagdan po yan, sir. Thank you po ma'am. Pwede po akyatin yan hanggang doon? Okay, sir. Kaso masukal pa po siya, sir, kasi hanggang doon pa lang po yung nagagrass cutter. Mga ilang minutes po kaya yan ma'am? Depende po sa lakad nyo, sir. Okay. Pag Sige po. mabilis kayo po, sir. Medyo mabilis din kayo makarating. Thank you ma'am. Sige ma'am. Thank you po. Ganda. Tama mo. Guys, eto. Maharahuyo. Yan. Oh. Ito yung maliwanag kagabi. Ito yung magandang campsite. Yan. Okay, dito lang tayo mag-focus. Maharahuyo Resort and Campsite. Bini ate, hindi daw nagbayad yung 4 na. Siguro hindi lang sila aware na may entrance. Sa mga lokal magbabayad. Mukhang magpapa ako dito, madulas. Tingnan natin. Dahan-dahan kayo dito kasi mabato. Ito may say naman pala eh. Ayan oh. Ayan oh. Hiking entrance. 20 pesos. Baka hindi lang nila alam kung kanino magbabayad. Anyway, let's go. Nakaakyat ko pa lang, 'di ba? Pero tingnan yung view. Ang ganda na dito pa lang. Tingnan. Okay, proceed. Let's go. So dito banda, okay pa yung daan. May naka-carve na steps. Staircase. Dito tayo. Ito na, medyo masukal na to. Dito na ako magagasgas-gasan sa mga talahib. I'm not sure kung saan yung sinasabi ni ate na hindi pa daw na ano yung daanan. Hindi pa masyadong naka-carve tapos marami pang damo. Ang ganda ng view. Ops, hindi pa ito yung summit. Napatigil lang kasi maganda. Meron pa yun oh.
Yung halos di mo na makita yung dadaanan mo. Ayan o, konti na lang. Okay, nandito na tayo sa summit ng hill na to. Or bundok, mini bundok. Ganda. Ayun sa baba. Para ka na naka-drone shot dito. Nice one. Ang ganda ng lugar. Thank you, Lord. Tapos kung gusto nyo ng medyo hardcore, hindi ko lang alam kung nag-carve sila ng path dito. Paakyat dito. Siguro inakyat ko to mga 15 minutes lang ata to 20. Estimated ko lang. So i-check ko muna kung may dadaanan papunta paakyat. Kasi medyo ito mahirap na talagang trail. Talagang sobrang incline yan eh. Tingnan natin. Ay, napakaganda ng nasilayan na ng araw. Napakaganda. End of the road na ata sa akin to. Hindi ko na alam kung saan dadaan paakyat eh. I'm not sure. Hindi ka pwedeng ano eh. Dapat adventurous tayo pero yung safe pa din tayo. Hindi yung adventurous ka pero kwento ka na lang. So hindi ako sigurado kung saan dadaan paakyat, dito ba o dito. So totoo yung sinasabi ni ate na hindi daw na-carve yung daan dito, hindi natabas yung damo. So wala akong idea. So paliparin na lang natin si Falcon para makita natin yung view dito sa taas. Okay, Falcon, take over. I'm way up on the coke and rum. You stay up, hoping I'll come home. Don't wait up, cause I'm way too gone. Don't wait up, wait up. I'm way up on the coke and rum. You stay up, hoping I'll come home. Don't wait up, cause I'm way too gone. Don't wait up, wait up. Tonight I'm in it for the big fun. This time I'm bringing out the big guns. Bang bang, they wonder can I get some? What I got's for everyone. Yeah, sit down and get to know the sofa. Stand up when it's taking over. Come here if you was getting sober. What I got's for everyone. Yeah. In the bathroom, in the kitchen, on the balcony is where you'll find me. A galaxy away from my hometown. I'm way up on the coke and rum. You stay up, hoping I'll come home. Don't wait up, cause I'm way too gone. Don't wait up, wait up. I'm way up on the coke and rum. You stay up, hoping I'll come. Okay, dito na magtatapos yung Zambales adventure ko. Napaka-solid. Salamat sa pagsama sa akin. At may mga bago tayong nakilala, naging friends. One last look. See you next time sa panibagong adventure.